Sige po, batiin po natin ang bawat isa dahil nagagalak po ang Diyos kapag ang mga anak niya ay nagmamahalan. Sige po mga kapatid, pili na po kayo ng upuan na komportable po kayo. Mga bata, pwede po sa unahan. Handa na po ba ang lahat na awitan sa bahin ng Panginoon? Amen! Isang malakas na amen po mula sa anak ng Diyos. Amen! Sige po mga kapatid, tayo na po tayo at ating pong pasimulan ng gawain sa pagbabasa po ng salita ng Panginoon. Sabi po sa awit, chapter 100 verse 1, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa. Ito ang utos ng Diyos, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may diwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayo'y lahat na nilalang. Kanino daw tayo? Kanya. Sa Diyos na. Walang nagmamayari sa atin. Amen? Amen. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Binilang na tayo ng Diyos sa kanyang kawan, hindi lang anak at tagapagmana, tayo'y kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa last verse po, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Mapapansin niyo po sa awit, laging binabanggit ang pag-ibig ng Diyos. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Na sa bawat verse, bawat chapter, patuloy na paanyaya ng Diyos na tayo ay Kanyang minamahal. Hindi dahil makasalanan tayo, hindi dahil tayo ay hindi nakakagawa ng kasalanan. Ito ay natural na katangian ng Diyos ang mahalin tayo. Amen mga kapatid. Amen. Kaya walang dahilan para hindi natin siya papurihan, parangalan, pasalamatan. Amen? Amen. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. Patuloy po natin siyang purihin, patuloy po tayo magpasalamat sa Kanya dahil walang ibang karapat dapat na itaas sa hapon na ito, kundi ang Panginoon lang. Maraming tao ang tuwing linggo ginagawa nilang ibang araw ang linggo para sa kanilang sarili kagustuhan. Pero ito, bilang isang anak ng Diyos, ang araw ng linggo ay para sa iyo ng Panginoon. Ikaw ay aming pinasasalamatan, Lord. Pinararangalan. Sino nga ba kami, Panginoon, para iyong tawagin, pagkatiwalaan? Isa lamang kaming maruming basahan na galing sa kadiliman, Lord, dinala mo sa liwanag. Na sa lahat ng nilikha mo, kami Panginoon ang pinakaminahal mo. Na hindi lang minahal, Lord, binigyan mo pa ng pagkakataong maglingkod sa iyo. Kaya sa araw na ito, Panginoon, ang banal na Espiritu mo ang dumaloy sa kongregasyon, sa dakong ito, Lord, ay uulan ng luha dahil sa kagalakan, Panginoon, na wala sa aming luha, sa aming puso. Sasayaw kami, tatalon, aawitan ka, tataas ng aming tinig na hindi nahihiya, Panginoon. Walang ibang karapat-dapat na itaas, kundi ikaw lamang. Welcome ka, Lord, sa aming puso, hindi lang sa aming buhay. At sa dakong banal na ito, Panginoon, paramihin mo kami, Lord, yan ang nais namin, na ang bansa ito ay maglilingkod sa iyo, at ikaw lang ang tatawagin, Diyos, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, ito po ang aming dalangin ng punong-puno ng pag-asa. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen!
Purihin ka, Diyos. Tulad namin dahil sa iyo sa dulang biyaya. Kami ang naligtas mo, Panginoon. Naranasan namin yung dakilang paghigit sa amin. Salamat po, Diyos. Sa iyo sa dulang biyaya. Sa lahat mo ginawa, niyakap mo ako sa aking kaluluwa. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Oras ng katarungan at katuwiran na kahit minsan pinapahirapan, kabanalan, kaluwalhatian, salamat sa sumpulang biyaya mo.
bless you, worship team. Talagang kilos ang Panginoon. Ang Diyos ang nagbibigay ng talento. Amen. Amen. At sa hapon po na ito ay nagagalak hindi lang tayo, kundi ang Panginoon. Meron po tayong bago na kasama. Siya po ay dito rin sa Kawit. Maaari pong tumayo ang ating kapatid na si Wena de Guzman. Sige po mga kapatid, palakpakan po natin. Welcome po kapatid. Purihin po ang Diyos sa buhay mo kapatid. Welcome po kayo dito every Sunday at meron din po kaming Bible study. So, dadako na po tayo sa pinakamahalagang gawain ay parte po ng ating gawain. Bago po iyon, tawagin ko muna po si Pastor Edgar San Miguel. Sige po mga kapatid, palakpakan po natin sa buhay ng Pastor. Magandang hapon po sa ating lahat. Gandang hapon po. Okay. So, kung inyo pong mapapansin, halos linggo-linggo po, iba ang ating speaker. Kasi, ayaw ko po itong suluhin. Kasi, sa James, mababasa po natin, chapter 3, ang taong makasarili ay hindi nagmula sa itaas. Diba? Kaya, ang nakikita ko, ang ginagaya ko, ay ang CCF. Sa pangunguna ni Peter Tansit, at marami pa, si Bong Saking, ang dami pang nagsasalita. So sa madaling salita, ito kasi ay hindi ko pag-aari. Ito po ay walang ibang nagmamayari ng church na ito, si Jesus. Siya po ang nagmamayari. Kaya nandito tayong lahat, sama-sama po tayo na gamitin ni Lord. Use me, Lord. Gamitin tayo para ito ay mapalago at hindi tayo manatili sa garahe. Alam po ninyo, maraming nagpasimula sa garahe. Ngayon, napakalaki na. Milyones. Hindi na sila sa garahe. Nakapagpatayo na sila ng church. No, kaya, kung loloobin, diba, sa huling linggo ay si Pastora Hana ang ating tagapagsalita. Pero mamaya po sa pagbabalita, siya ang magpapaliwanag kasi mayroon daw siyang sasabihin sa akin. No? Tingnan nyo, ako ang pastor, si Pastor Binil, Pastor Ana, mayroon pa tayong Pastor Dan na sa kasalukuyan po ay busy siya ngayon. Kaya sabi niya, doon muna siya. No? Pero hindi tayo iiwan ni Pastor Dan. Hindi tayo iiwan. Okay. So, ang tagapagsalita po ngayon, ang nakalagay sa schedule ay ang inyong lingkod. Ako po. Pero, kaya sabi ko nga, lahat tayo pinirito magsalita. Tinatawagan ko po ang aking may bahay. Siya na po ang magpapatuloy. No? Okay, palakpakan po natin. Andiyan na lang intro ni Pastor. Makapagbagdamdami. Okay, so magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Bagamat hindi pa ako masyado magaling, pero itinayo niya ako dito para gamitin, para maging
pagsabog ng kanyang salita. Bago ang lahat, gusto ko magpasalamat sa Panginoon sa isang successful operation, yung procedure na laparoscopy sa aking anak at siya ay nakakalakad na, pwede na rin daw siyang mag-drive. Kaya mabuti ang Panginoon. God is good all the time. God is really, really good. Ngayong hapon, ang ating pagbubulay-bulayan ay tungkol sa nakaraang yesterday. No? Ang sabi nila, Valentine's Day. Sabi ko, Christian tayo, hindi tayo nagsiselebrate ng Valentine's dahil yan ay pagan practice. Ang ating pong sineselebrate ay Heart's Day. No, every day is a happy Heart's Day para sa mga mananampalataya. ang Valentine's kasi nakatuon sa isang pagano kung saan sinasamba nila yung nakalimutan ko lang yung pangalan pero nabasa ko ngayon sa Facebook kung sino yung si Valentino, si Valentine, no? Isang pagan practice. Huwag tayo doon. Dito tayo sa Christian practice. Dapat ang ating mata nakatuon sa Panginoon na pinagmula ng dakilang pag-ibig. Sino dito ang familiar sa story ni Ruth? Ruth, the 8th chapter of, the 8th book of the Old Testament. Na? So si Ruth, yan ang ating pag-aaralan. Ngayong hapon pag-aaralan natin kung paano ka maging isang mabuting biyanan, manugang, boyfriend, asawa, anak. Sino dito ang may biyanan? Ay, very good. No? Mabait kayo sa biyanan ninyo? Amen. Amen. No? So dapat ang sabi ko nga sa anak ko, higit mong mahalin ang biyanan mo kaysa akin. Kasi I know you. Anak kita eh. No? So ang pakikisama mo ay bago kapag ikaw ay namimiyanan. Sa story na to, makikita natin dito ang mutual admiration ng magbiyanan. Paano minahal ni Ruth si Naomi o si Noemi at kung paano kung kayo gusto ninyong magkaanak ng babae at ang ipapangalan nyo ay Naomi o Noemi, ang ibig sabihin noon ay mapalad. Na? So mapalad ang pangalan ni Noemi. Huwag kayong magpapangalan ng Mara dahil yan ay mapait at the opposite of mapalad. Okay, so ang character ng ating pag-aaral ay sina Ruth, si Naomi o si Noemi, si Elimelech, at si Ruth at ang dalawa niyang anak. Hindi po ako pastora, do not expect something from me. No, simple lang po ang ating pag-aaral para lang tayo nagpa-Bible study. Dahil nandiyan si pastora. Saan si pastor? Pastor Neil, no? So, parang nagpa-Bible study lang tayo. Ang character, isang panahon na nagkaroon ng matinding tagutom sa Jerusalem, kung kaya ang mag-anak na Elimelech, si Naomi at ang dalawa niyang anak na si Malon at saka si nakalimutan ko yung isa, no? Umalis sila sa Jerusalem dahil matinding gutom ang nangyayari. Dito sa Pilipinas, ganoon din. Ang mga mayayaman, they belong to a wealthy family. Ang mga mayayaman, pag may mga kaguluhan dito, usang umaalis ng Pilipinas. No? Malalaman mo na lang, uy, nasa Cambodia na pala si Atong Ang. Uy, nasa Portugal na pala si Ko, no? So, ganoon ang nangyayari. Ganoon din ang nangyari sa buhay ng mag-asawang Elimelech at Ruth, no? Wala naman silang kaso, kundi ang kaso nila ay taggutom. Sino bang gustong magutom? Siyempre hindi. Kaya sila ay pumunta ng Moab. Familiar kayo sa bayan Moab? Ang makasalanang bayan na laging
hindi sumusunod sa Diyos. Paano ba nagkaroon ng Moab o mga Moabites, Ammonites? Naalala ninyo ang panahon ni Lot. No? Sa panahon ni Lot, nung ginunaw yung Sodoma at Gomorrah, lumikas yung mga anak. No? Dalawa niyang anak na babae at si Lot. At sila ay nanirahan sa isang kuweba. At yung dalawa niyang anak, natakot sila. Sabi niya, wala na tayong remnants. Wala nang naiwan sa ating lahi. Kasi ang mga tao noong araw, pinipreserve nila yung pangalan nila. Halimbawa, Ken family, kailangan mabuhay yan. Kaya gusto nila mga lalaking anak. San Miguel family, gusto naman yan, puro mga lalaki din. Halos lahat ang anak. No? Kaya noon ang sistema at kultura ng panahong iyon. Kaya sa takot nila, pinanunahan nila ang Diyos. Sabi niya, ate, mauubos na ang lahi natin. Kaya ngayong gabi, sabi niya, lalasingin natin ang ating tatay. At anong ginawa ng panganay? Nung nalasing na ang tatay, sinipingan niya ang kanyang ama. Kung kaya't nagkaroon ng lahing Moabites o Moabita. The following, siguro mga ilang panahon, yun namang bunso. Sabi niya, lalasingin ko rin ang tatay dahil wala akong lahi. At sinipingan na at nagkaroon ng Ammonites. So, tandaan ninyo, Moabites, Ammonites. Ito yung mga makasalanang lugar. So, doon napatpat ang mag-anak na Elimelech at si Naomi. Maganda ang buhay nila doon. Kaya lang, after several years, namatay si Elimelech. After 10 years, nag-asawa, kasi pag-asawa yung mga anak niya. Usually, ganoon yun. Ang mga anak, kapag nakikita nila ang responsibilidad, iniiwan yung magulang. Kaya huwag niyong iiwanan ang magulang ninyo, no? Kupin ninyo ang inyong mga magulang. So, ganoon nga ang nangyari. At ang napangasawa ng dalawa niyang anak ay mga Moabita. Ang bayang makasalanan. Ganoon pa man, sabi nga sa John 3:16, though ang pangako ng Diyos ay para sa Israelita, ang kanyang pag-ibig ay hindi na-contain sa mga Israelites lang. No? So, ang pag-ibig ng Diyos ay gayon na lamang for all the people. Though, hindi naman lahat ay tumanggap. Pero ang pagliligtas ng Panginoon ay para sa lahat. Kaya nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Do we have the everlasting life? Amen. Amen. No? Kung tayo ay nasa Panginoon, aglay natin ang everlasting life. No? Ang nahihirapan lang naman sa kasalukuyan, yung ating lupang katawan. Pero the rest, ang soul, sigurado na yan. Dahil yan ay may antisipo na. Sa muling pagbabalik ng Panginoon, ito ay i-redeem na. At ito nakikita din natin paano ni-redeem ng isang tao ang buhay ng isang balo. No? Tandaan natin si Ruth naging balo, yung kanyang nanay na si Naomi ay naging balo. So balo silang lahat at sila yung mag-ipag na si Orpha at saka si Ruth at yung biyanan nilang si Naomi. So one day sabi ni Naomi, mga anak, matanda na ako. Hindi naman ako pwede nang mag-asawa pa at mag-anak ng instant para mapangasawa ninyo. Kung maaari, sabi niya, bumalik na kayo sa inyong mga pamilya at magpasimula kayo ng panibagong family. Ang sabi ni Ruth, ang sabi ni Orpha, umalis siya. No? Sinunod niya si Naomi. Pero pagdating kay Ruth, hindi
dito natin makikita yung napakasarap na yung mutual admiration nila sa isa't isa. Ang sabi ni Ruth, may kanta to eh, where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your God will be my God. Your people will be my people. Kaya sabi niya, huwag mo akong pilitin, ina, na ikaw ay aking iwan. Sa kasalukuyan, ano ba ang sitwasyon ng mga usually ng magbiyanan? Bihira ang magbiyanan na magkasundo. Ako mabait akong biyanan, honest. Kaya lang, meron kami patakaran na kapag ikaw ay nag-asawa, go ka na. Dahil ako lang ang reyna, si pastor ang hari. So, iwan na sila makisawsaw sa amin na gumawa na sila ng kanilang kaharian. Kaya yan ang aming patakaran. No? Ako lang ang reyna, si pastor ang hari. So, ganoon nga ang nangyari. At lumuwas na nga pabalik pala. Bumalik na si Naomi at saka si Ruth papuntang Jerusalem. No? Sa Jerusalem. Dahil nabalitaan nila maganda na ang ani. Ibig sabihin, sumasagana na naman ang ani sa kanilang lugar. So, ang isang bayan, ang per capita income ay nami-measure sa bukid. No? Kung ano yung income ng bukid, kung ano yung mga hayop, kung gaano kadami, doon nasusukat ang yaman ng isang lugar. Unlike ngayon, nasusukat ang per capita income sa pera, gold, reserve. No? Noon, nasusukat ang yaman ng isang bansa sa pamamagitan ng kanilang kaban, alay, cebada. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin kung ano yung cebada. Siguro ay something corn mix. No? So yan ang produkto ng Jerusalem during that time. Pagdating nila doon, siyempre wala naman sila pang gagawin. Ano ang ginawa ni Ruth? Hindi siya nagpatumpik-tumpik. Siya ay nagtrabaho kaagad. Meron bang Kristiyanong tamad? Wala. Kasi sabi sa banal na kasulatan, huwag pakanin ang mga tamad. No? So, take note mga Christians, mga young people, mga kalalakihan, kababaihan. Ang utos ng Diyos ay magtrabaho, no? Gumawa tayo. So, ganito ang nangyari sa buhay ni Ruth. Pagdating pa lang niya, kung naghanap na siya ng bukid, kung saan siya ay makakapulot. Ang isang kultura ng Israel, binibigyan nila ng pagpapahalaga ang kanilang mga biyuda. Kung mapapansin ninyo, kung nabasa ninyo sa Acts, ang mga byuda talaga, allotted dyan sila ng portion ng income. Kasi noon, ang income, magmumula yan sa mga members. No? Halimbawa, si Adeli, ibibenta niya ang kanyang lupa. At ang proceeds noon, at hahati-hatiin ang mga byuda, meron din silang sariling portion. So malaki ang pagpapahalaga ng mga tao sa mga byuda. Unlike today, hindi ko alam kung gaano kahalaga ang mga byuda sa ating gobyerno. Parang hindi tayo masyado nagbibigay ng emphasis dito. No? Pero during the time of the apostles, talagang binibigyan nila ng pagpapahalaga ang mga balo, mapalalaki, mapababae. Okay. So sa aming pagpapatuloy sa kanyang pagpunta sa bukirin, doon siya napadako sa bukirin ni Boaz. No? Kaya nung nakita siya ni Boaz, pagod na ang tingin ni Boaz sa kanya, no? Dahil magdadapit hapon na nag-aagaw dilim na, namumulot pa rin siya ng sebada na nalalaglag
at kung ano-ano pa kanyang mapupulot. At ito ay kanyang inipon, no? After the picking, threshing, no? Siguro ginigiik yun, binabayo para maisaing, na? So, ano pa ang nangyari? Nakita siya ni Boaz ngayon. Sabi ni Boaz, sino yung babaeng yan? Na? Sabi ng katiwala, yan po ay manugang ni Noemi. Bago nga pala ang lahat, ano ba yung ating title? Elijah. Ito pala ating title na tuloy-tuloy na wala pang title. A romance that models God's love for us. No? A romance, somewhat romantic, pero hindi naman. No? A romance that models God's love for us. Sa ating pagpapatuloy, nakita siya ni Boaz. At ang sabi ni Boaz, hayaan niyo siyang mamulot. Kung pwede, laanan niyo ba siya ng mga mapupulot niya para meron siyang maiuuwi sa kanila. No? Dahil napakahirap naman, kahit sa panahon ngayon, kung wala kang makakain, gutom. Kaya nga, dahil sa tindi ng gutom ng mga tao ngayon, anong ginagawa nila? Magda-drugs. Buti na lang ng panahon ngayon, wala pang drugs. No? So, napakahirap kapag wala kang pagkain. Mahirap din kapag ikaw ay tamad. Okay. Mahabang panahon din ang ginugol ni Noemi, ani Ruth sa pag-aani dahil malaki ang bukirin ni Boaz. Ha? At nung malapit nang matapos ang anihan, binigyan siya ng lecture ni Ruth. Ani Noemi. Sabi ni Noemi, hindi pwedeng all the time ay magkasama tayo. Kailangan gumawa ka rin ng pamilya mo. Kailangan magkapamilya ka at magbukod ka na. Kaya sabi niya, ang aking napupusuan para sa iyo ay si Boaz. So ang kaugalian din ng mga Israelites, yung nire-redeem nila yung mga kamag-anak nila. Halimbawa, si Shane, palagay na natin si Shane ay byuda at meron siyang kamag-anak, no? na pinakamalapit sa kanya. Yun ang probable na pwede niyang maging asawa. So ang redemption magmumula doon sa nearest of kin. Ganoon ang kanilang kultura. So anong sabi, paano ba mangyayari ito? Sabi ni Ruth, ganito ang gagawin mo. Sabi niya, sa panahon na magigiik na at tapos nang kumain si Boaz at matutulog na lang siya, tignan mo kung saan siya matutulog. At kalimitan naman nagkukumot, di ba? Sabi niya, kapag nakatulog na, wala na masyadong tao, ilinis mo yung kapaanan niya yung kumot at doon ka mahiga. At antayin mo ang kanyang instruction. Sabi niya, sabi ni Boaz, sino ka ba? Sabi ni Ruth, si Ruth po ito ang iyong kamag-anak. Ano ang kailangan mo? Sabi niya, kailangan kong redemption. Kailangan kong ma-redeem. Bakit? Kailangan niya magkaroon ng panibagong buhay, ng buhay na bago sa piling ni Boaz. So ang sabi niya, bago magliwanag, tumayo ka na, ito yung mga pagkain, provision ninyong mag-ina, at umuwi ka na. Dapat walang nakakakita sa iyo. At anong sabi niya? Antayin mo ang pagtawag ko. Sa kanila pala kaugalian, kapag nais mong pakasalan ng isang isang byuda, kailangan mo muna ng saksi. No? Wala na si Mike Enriquez. So
So saksi, kailangan merong saksi patunay na ang inyong pinag-usapan ay binding. At ang collateral ay yung sandalyas. Kapag ibinigay nung kausap mo ang kanyang sandalyas, ibig sabihin yun ay binding na. So sabi ni Boaz, doon sa lalaki, dahil ikaw ay next in line, mas malapit ka kaysa sa akin, ikaw na ang mag-redeem kay Ruth. No? Bibilhin mo yung kanyang ari-arian at pakakasalan mo siya. Ang sabi naman ng lalaki, ay hindi ko kaya, hindi pwede. Dahil mawawala din daw ang kanyang pangalan. So sabi ni Boaz, okay, ako na lang ang bibilhin ng lupain nila at pakakasalan ko si Ruth. No? Okay, maiksi lang itong ating topic. Mula kay Boaz at kay Ruth, dumating ang kanilang anak na si Obed. Mula kay Obed, dumating si Jesse. At mula kay Jesse, dumating si David. Ito na yung linya ni Jesus from the tribe of Judah. No? So yan ang nangyari sa buhay ni Ruth bilang isang Moabita na na-convert. Paano siya na-convert? Dahil sa kagandahang loob ni Naomi. Ano ba ang nakikita sa atin bilang isang Kristiyano? Mataray ba tayo o mabait? No? So, si Ruth kasi parang na-magnetize sa ugali na ipinakita ni Naomi. Dahil siya ay maka-Diyos, si Ruth ay hindi. Pero doon niya naranasan ang isang pag-ibig na wagas, na pinakita sa kanya ni Naomi. Ano ba ang mga lesson na natutunan natin sa buhay ni Ruth? Lessons learned from the story of Ruth. Number 1, loss is hard. No? Mahirap kapag ikaw ay nawalan. Example, namatayan ka. Napakasakit. No? Sabi ko nga, lalo na si Naomi, namatay yung asawa niya, namatay yung dalawa niyang anak. Sabi ko nga sa anak ko noong nagkasakit, sabi ko ayoko maglibing ng anak. Sabi ko rin kay Pastor, kapag nakanda na tayo, ayoko mauna pa. Kasi ang lalaki daw, kapag naiwan, kawawa. No? Kawawa daw talaga. Sabi ko, sabay na lang tayo, isang kabaong para walang lugi. O pwede na akong iwanan din, malungkot din, pag mag-isa ka lang. Kasi nakita ko rin sa mga sisters ko na mga biyuda na rin, malungkot din sila. No? So, loss is hard. Mahirap pag ikaw ay naiwan. Mahirap kapag ikaw ay nawalan. No? Number 2, keep your commitment. Ano ba ang commitment ni Ruth? Sabi niya, where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people. Your God will be my God. And true to herself, tinupad niya ang kanyang mga commitment sa kanyang biyanan. No? Hindi niya iniwan, kaya siya ay naging tanyag sa kanilang lugar dahil siya ay mabuting manugang. Kaya mga manugang, maging mabuti kayo sa inyong mga biyanan. Huwag maldita. No? So, keep your commitment. Ano commitment natin sa Panginoon? Salamat sa mga worship team. Nakita ko talaga yung commitment nila sa Panginoon. No? Yung mga, ano ba tawag sa mga manunugtog na yan? Musician. Oh, sorry. Musician, no? Na inilaan nila ang kanilang oras, ang kanilang buhay. No? Ang mga singers, talaga inilaan nila ang kanilang mga boses. Lalo na sa panahon ngayon na uso ang ubo. Ako nga, hindi singer, inuubo eh. No?
how much more kayo ng mga worship team. So, keep your commitment. Nakikita ang Panginoon ang inyong ginagawa para sa Panginoon at hindi ito nawawala sa kanyang paningin, hindi nawawaglit sa kanyang paningin at ito ay mabuti para sa kanyang paningin at mabuti rin sa bawat isa sa atin. Number 3, bitterness happens. No? Ang kapaitan ng buhay ay dumadating. Pero huwag natin sisihin ang Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon na tayo ay nakakaranas sa problema, sakit, pasanin, that's part of your life. No? Or, dahil ikaw ay may ginawang mali, kaya naging bitter. No, kalimitan, kapag dumadanas tayo ng bitterness, ang sinisisi natin, ang Panginoon. Katulad ni Naomi, sabi niya, pinabayaan na ako ng Diyos. No? Pero tayo, ganoon din. No? Sabi natin na nalimutan na yata ako ng Diyos. O baka tayo ang nakalimot sa Diyos. Number 4, get to work. Magtrabaho. Katulad ni Ruth. Pagdating niya, hindi na siya nag-inarte. No? Siguro kahit hindi naman siya sanay sa bukid, namulot pa rin siya to survive. No? Para sa ating survival, get to work. 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 Dito din sa atin, tayo ay dapat na gumawa para sa Panginoon. Diba? Hanapin din ng Diyos siya. Pagdating natin ito, naharap tayo sa Panginoon, ano ang ginawa mo, anak, during your time on earth? No? Get to work. Number 5, the man noticed first. No, sa mga dalaga, dapat ang lalaki ang makakita sa ating mga ginagawa. Hindi tayo ang magpapagarbo sa kanila. No? Dapat lalaki ang makapansin. Huwag na tayo magpapansin. Dahil, isipin ng lalaki, napaka-cheap naman itong babaeng ito. No? Nagpapansin. Okay, number 6, honorable intention. So, dito sa honorable intention, kay Boaz ito. Dahil sa kanyang magandang kalooban, ang redemption ay nagmula sa kanya. No? Ang redemption ng lineage ni Ruth ay nagmula sa kanya. Ginampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang magre-redeem sa honor, sa puri ng isang kamag-anak niya na naging balo. Okay? Number 7, meron pa ba? She made a move. Kung meron kayong gusto, make a move. No? Make a move. Huwag na tayong magpa-tumpik-tumpik. Aantayin pa natin para tayong siwang tamad. Walang mangyayari sa atin. Number 8, the last, noble character is important. Bakit important? Dahil ay iba ang tatak natin. Ang tatak natin ay Christian. At ang hawak-hawak natin ay si Kristo. No? Kapag gumawa tayo at nadumisan ang pangalan ng ating sarili, ang nadumisan ay si Kristo. So, make a way for a noble character dahil ito ay mahalaga. So to summarize the story, gayahin natin si Ruth. Isang mabuting anak, manugang, asawa, at isang mabuting tao. No? So, mahalaga na paminsan-minsan ay pagbulay-bulayan din natin ang mga short stories na ito dahil it adds to our knowledge. Ano bang ugali meron to si Ruth? No? So sa hapon ito, ang ating pag-aaral ay dito na lang. Maraming salamat po and God bless everyone.
Salamat po, Pastor Lilia, at salamat po sa Diyos sa buhay ni Ruth at ni Naomi. So, minsan, yung relasyon natin sa Diyos, it will set the tone. Yung relasyon din natin sa iba, di ba tama? Kung may maayos tayong relasyon sa Diyos, may maayos tayong relasyon sa iba. Tama po ba? Magiging maayos tayong asawa, anak, manugang, kaibigan. Tama po. Amen. At ngayon po, patuloy natin parangalan ng Panginoon sa buhay ng ating kapatid na ito sa pamamagitan ng tanging handog na iaalay ng ating kapatid ni Sister Aleni Chen. Ipapalakpakan po natin ang Diyos sa buhay ng ating kapatid na ito. Na-bless po ba tayo mga kapatid? Amen. Kaya maaari po tayong sumay sa pag-awit. Their crowns before the Lamb, oh God, and sing to the worthy of the Lord. You worthy of the Lord, Jesus, for from you are all things, and to you are Minsan gawin natin all the
Thank you, Jesus. We deserve our Lord. Sige po, patuloy po nating panalangin ang ating mga ikapagandog. Salamat po, Panginoon, sa kakayahan namin, Lord, na pinagkaloob mo na kami ay nakapaghandog, nakapagbigay, Panginoon, nakapagpasalamat. Lord, salamat po sa aming mga kabuhayan, trabaho, hindi lamang ito, Panginoon, salamat din sa malakas na pangangalawan, sa kagalingan, sa spiritual na relasyon, Panginoon, sa iyo. Salamat sa malagong relasyon na ito, sa healthy mind, Lord, and healthy heart. At salamat, Panginoon, dahil ang mga kamay na ito, God, ay patuloy na pinagpapala, Panginoon. Ito po ang dalangin na punong-puno ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating announcement, si Pastor Edwin. Tinatawagan ko po si Pastora Ana. Pastora Ana. Sa susunod na linggo, ano po ba? Okay, announcement na lang po. Mamaya po, after the service, meron po tayong devotion. Yan. Kasi po kanina hindi po tayo nagkaroon ng devotion. And then meron po tayong meeting. Ayan, tuwing pang Diyos. So mamaya po yan, after the service po. At yung School of Ministry po natin, ongoing na po. Nag-start po kami last Sunday na po. Last Sunday po ang School of Ministry. And praise God po kasi nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Kita niyo po palakpakan naman natin si Lord. Kasi ganda po naman, overwhelmed po ako sa mga kanina pagpasok ko, di ba? At least sabi nga po, di ba, sa book of Hosea tayo, na ang ganda ng bahay natin. Pero yung templo, pinababayaan. Pero purihin ng Diyos kasi hindi po yun dito. Amen? Wala po yun dito. Iba po ito. At nakakatawa po yung pangalan ng church, di ba? Si Jesus lang po ang itataas natin. Kasi si Jesus ang talagang po natin ang Panginoon. Ano ba yung kung sasabihin ko po kay Pas, hindi naman kailangan po malaman po niya at sasabihin ko po kasi so si Pastor po ang magbibigay ng salyado para kung ipupush po natin, let it be done. Kung hindi po, it's okay. Kasi sabi nga po, all things work better for good to them and of God. Kaya purihin po ang Diyos, palakpakan po natin ang Panginoon. Ganun po. Maraming salamat, Sister Pastora Ana. Inaanyayahan pong tumayo, kapulungan. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat at muli ay tinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-sama magpuri at pasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat din po sa mga pagpapala at tuloy po ninyo pinadadaloy sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po sa kagalingan ng aming mga karamdaman. Lord, dinadalangin ko po ang bansang Pilipinas. Bagamat maraming mga hindi pagkakaunawaan, nananalig ako na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nawa po, pagbuklong ninyo simula sa Pangulo, sa Pangalawa, at mga senador at mga congressman na magkaroon na po ng pagkakaisa kasi naaapektuhan po ang bansang Pilipinas. Marami pong nagugutom. Lord, patuloy po akong lumalapit sa inyo. Marami po akong kasamahan o member na may mga negosyo, may mga business. Kayo po ang Jehovah Jireh, God provide. Nawa, Lord, ay inyo pong pagpalain ang mga kapatid namin na mayroong business. At kung mayroon man po kaming mga kapatiran na wala pa rin pong trabaho,
dinadalangin ko rin po Lord sa inyo. Nawa ay bigyan nyo na rin po ng trabaho ang mga kapatid ko ito. At sa hapon nito, Lord, hinihingi ko sa inyo ang basbas, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at Amen. Magandang hapon po sa ating lahat.